Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, at si Haring Harry ay nagsalita at sinabi, miss na kita Blanca. Bakit ngayon ka lang nakabalik? Sabi ni Haring Harry sa masayang tono. Nang marinig ito ni Blanca ito ay nagsalita at sinabi, anong ginagawa mo, hindi mo ako pwedeng basta-basta halikan ng ganyan. Sabi ni Blanca sa pag-alit na tono. Nang marinig ito ni Haring Harry, ito ay nagsalita at sinabi, bakit hindi? Ikaw ay aking magiging asawa na dahil ikaw ay nakabalik na sa ating mundo. Na kahit tayo ay magkadugo, ikaw ay dapat na mapang-asawa ko. Sabi ni Haring Harry. Nang marinig ito ni Blanca, ito ay nagsalita at sinabi, oo, magiging asawa mo nga ako dahil sa batas natin na walang ibang hahawak ng ating kaharian. Kundi ang pamilya lang natin, ngunit hindi pa tayo mag-asawa. Kaya wala ka pang karapatan na ako ay halikan. Sa ngayon tayo ay magkapatid parent. Sabi ni Blanca sa seryosong tono. Nang marinig ito ni Haring Harry, ito ay nagsalita at sinabi, paumanhin Prinsesa Blanca, hindi ko lang napigilan ang aking sarili. At hindi na rin ako makapag-ante na tayo ay maikasal. At bumuo ng magiging anak natin na magiging prinsipe at magiging hari sa hinaharap. Sabi ni Haring Harry. Oo, ang lahi ng mga engkanto na isang maharlika tulad nila Haring Harry. Ang pamilya nila ay nagkasando na sila din ang pwedeng mapang-asawa ng bawat isa. Dahil hayok sa pamumuno at kaharian ang pamilya nila Haring Harry noon pa man. Na ayaw nilang mahaluan ng ibang pamilya ang kanilang kaharian. Kaya kahit magkapatid sila Blanca at Haring Harry, ay sila ay pinagkasando noon pa man na sila ang dapat na ikasal at magkaroon ng mga anak. Upang ang magiging anak nila ang mamumuno parent sa kaharian ng lahi ng mga engkanto. At dahil din sa nagtataglay na kagandahan si Blanca, na kahit ito si Haring Harry ay nananabik na makwa ang katawan ni Blanca. At nang marinig ito ni Blanca, ito ay nagsalita at sinabi, ayoko muna pag-usapan ang tungkol sa kasal. Nais ko malaman kung ang aking matutuluyan ay tapos na. Alam mo naman na ayoko muna manatili sa kaharian habang hindi pa maisasagawa ang ating kasal na nakatakda. At bago ako umalis sa mundo natin mga engkanto at kaharian, bago ako nanirahan mag-isa sa mundo ng mga tao, may isang bagay ako na nais mong gawin bago ako pumayag na ikasal sa iyo. Nais kong malaman kung naitayo na ba ang aking magiging kaharian habang nandito ako sa ating lungsod. Sa tagal na panahon na ako ay umalis, siguro naman ay tapos na ang aking kaharian na ipinagawa sa iyo. Kung ito ay hindi mo ginawa ang aking gusto, ako ay babalik na ulit sa mundo ng mga tao upang manirahan na ng tuluyan roon. Sabi ni Blanca. Nang marinig ito ni Haring Harry, ito ay muling humawak sa kamay ni Blanca at sinabi, huwag kang mag-alala Blanca. Ang magiging kaharian mo ay malapit nang matapos. Ang ating mga alipin na nagmula sa mga tao ay abala ngayon, sila ang bumubulong ng iyong kaharian. Paumanhin kung may ginagawa pa sa iyong kaharian. Dahil nais ko maging magarbo ang iyong magiging tahanan na tulad ng aking kaharian. Tuldok, kaya hanggang ngayon ay hindi pa tapos ito. Pero wag kang mag-alala. Buo na ito at may ilan pang dapat gawin. Pero maaari mo na ito matirahan kung iyong nanaisin. Hindi mo na kailangan pa lumabas ng ating mundo at tumungo sa mundo ng mga tao upang manatili at manirahan pa. Sabi ni Haring Harry. Oo, si Blanca ay matagal na nawala sa mundo ng mga engkanto.
Dahil sa batas ng kanilang pamilya. Naisipan ni Blanca na umalis muna sa kanilang mundo at tumungo sa mundo ng mga tao upang manirahan. Si Blanca ay nanirahan sa mundo ng mga tao na mag-isa. At nagpanggap na isang tao. At bago siya umalis sa mundo ng mga engkanto, ito ay nangako na muling babalik upang ikasal kay Haring Harry. Ngunit nais nito na magkaroon ng sariling kaharian. At ito ay kanyang sinabi kay Haring Harry bago siya umalis. Sa kanyang pagbabalik ay dapat ay nakatayo na ang kanyang sarili kaharian. Samantala, nang marinig ito ni Blanca, ito ay nagsalita at sinabi, "Nais kong makita ang aking kaharian." Sabi ni Blanca, nang marinig ito ni Haring Harry, ito ay nagsalita at sinabi, "Sige Blanca, dadalhin kita sa lugar kung saan ko pinatayo ang iyong magiging kaharian. Sasamahan kita magtungo roon." Sabi ni Haring Harry, nang marinig ito ni Blanca. Ito ay nagsalita at sinabi, "Hindi mo na kailangan pa na ako ay iyong samahan. Nais kong makita mag-isa ito. Magpapasama na lang ako sa ilang mga kasundaluhan natin na magtungo roon." Sabi ni Blanca, nang marinig ito ni Haring Harry. Ito ay nagsalita at sinabi, "Blanca, hayaan mo na ako sumama sa iyo roon, tayong dalawa na lang ang magtungo kung saan ko pinatayo ang iyong kaharian." Sabi ni Haring Harry, nang marinig ito ni Blanca. Ito ay sumimangot at nagsalita sa seryosong tono at sinabi, "Kilala mo ako, Haring Harry. Ayoko sa lahat na ang gusto ko ay pipigilan ng iba, lalo ka na. Kung nais mo pa ako maging asawa, sundin mo ang mga ninanais ko. Kahit na may batas tayo na ang pamilya lang natin ang dapat magkatuluyan. Ngunit nasa akin pa rin ito kung tayo ay ikakasal. Huwag mo sana kalimutan iyon." Sabi ni Blanca, nang marinig ito ni Haring Harry. Ito ay hindi na nagpilit pa. Ngunit ito ay nagsalita at sinabi, "Sige, kung ayaw mo ako isama, ipapasama ko na lang sa iyo si General Raiji. At ang ibang mga kasundaluhan natin. Para matiyak na ikaw ay maging ligtas pagtungo roon." Sabi ni Haring Harry, nang marinig ito ni Blanca. Ito ay hindi umimik. At si Haring Harry ay sumigaw at sinabi, "Kayong mga kasundaluhan ko na nasa labas ng aking trono, magsipasok kayo." Sigaw ni Haring Harry sa malakas na tono. Naririnig ang sigaw mula sa labas. At agad-agad na bumukas ang pinto ng trono at ang mga kasundaluhan ay agad-agad na nagsipasok. At ang mga kasundaluhan ay lumapit sa harapan nila Blanca at Haring Harry. At ang mga ito ay yumuko at ang isa sa mga kasundaluhan ay nagsalita at sinabi, "Mahal na Haring Harry, may pag-uutos ba kayo sa amin?" Sabi ng isa sa mga kasundaluhan na nagbabante sa labas ng trono. Nang marinig ito ni Haring Harry, ito ay nagsalita at sinabi, "Hanapin niyo si General Raiji at papuntahin sa akin ngayon. May nais akong sabihin sa kanya ngayon." Sabi ni Haring Harry sa mga kasundaluhan. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan, ang isa ay agad na tumugon at sinabi, "Masusunod Haring Harry, ako na lamang ang maghahanap sa kanya upang papuntahin dito. Ako ay aalis na Haring Harry." Sabi ng isang sundalo at ito ay tumingin kay Blanca at sinabi, "Prinsesa Blanca, maiwan ko na muna kayo." At agad-agad na lumabas ito ng trono ni Haring Harry. At ang ibang mga kasundaluhan ay naiwan. At si Haring Harry ay nagsalita at sinabi, "Kayo, sasamahan niyo si Prinsesa Blanca sa kanyang magiging kaharian. Habang hindi pa kami kasal, doon muna siya mananatili sa kanyang kaharian na aking pinagawa. Nais kong maging ligtas si Prinsesa Blanca na makarating roon. Kaya kailangan niyong ingatan si Prinsesa Blanca hanggang makarating kayo sa kanyang kaharian. Maliwanag ba? At si General Raiji ay inyong makakasama din." Sabi ni Haring Harry, nang marinig ito ng mga kasundaluhan na nagbabante sa labas ng trono ni Haring Harry. Ang mga ito ay tumugon at sinabi, "Masusunod Haring Harry." Sabi ng mga kasundaluhan. Nang marinig ito ni Haring Harry, ito ay nagsalita at sinabi, "Mahusay kung ganon, Blanca. Aantayin ko ang iyong pagbabalik sa aking kaharian matapos mong makita ang aking pinapagawa na iyong magiging kaharian." Sabi ni Haring Harry sa nakangiti na tono. Nang marinig ito ni Blanca, ito ay nagsalita at sinabi, "Hindi na ako babalik sa iyong kaharian. Tulad ng sinabi mo kanina, ang aking kaharian ay maaari ko na magamit upang roon ako manatili. Ngayon araw at sa mga lilipas pa na araw, doon muna ako mananatili habang hindi pa tinatakda ang ating kasal." Sabi ni Blanca sa seryosong tono.
Nang marinig ito ni Haring Harry, ito ay medyo napasaymangot at sinabi, "Kung ganun, kung yan ang desisyon mo, sige, hahayaan kita na manatili na sa iyong kaharian. Ngunit hayaan mo ako na tumungo roon araw-araw upang makita ka. At para makasama ka," sabi ni Haring Harry. Nang marinig ito ni Blanca, ito ay tumugon at sinabi, "Hahayaan kita tumungo roon. Ngunit hindi ka pwede manatili hanggang gabi at makatulog roon. Maliwanag ba?" sabi ni Blanca. Nang marinig ito ni Haring Harry, ito ay nagsalita at sinabi, "Nauunawaan ko, aking mahal na kapatid. Mabuti naman na hahayaan mo ako makita ka araw-araw at bisitahin ka sa magiging kaharian mo." Tuldok. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!